O mga kabunyog, mga kababayan, itong si Ruben Padilla, si Ruben Padilla, mga kabunyog, ay binibira si dating Senador Sani Trillanes. Eh, sumasawsaw itong si Robin Hood Padilla kasi nga nakita na ng mga DDS, nakita na ng kampo ng mga Duterte na matindi ang mga binubunyag ngayon ni dating Senador Sani Trillanes. Noon, tinatawag nila itong trililing. Tinatawag nila itong sundalong kanin. Pero nung mag-appear sa Justice Committee noong April 22, nung present ni dating Senador Sani Trillanes ang matagal niya ng mga inimbestigahan tungkol sa mga di maipaliwanag na yaman ni Sara at ng mga Duterte, yan, vindicated siya, vindicated. Ngayon, pilit ngayong sinisiraan si dating Senador Sani Trillanes. Kaliwat kanan ang mga paninira sa kanya. Ngayon, sumausaw din itong si Robin Hood Padilla, mga kabunyog. Sumausaw din si Robin Padilla para siraan si Trillanes. Ano naman ang isyong binabato ni Robin Padilla? Sabi mga kabunyog ni Robin Hood Padilla, sabi ni Robin Hood Padilla, yan daw si Trillanes, ito yung sabi ni Robin Hood Padilla, basahin natin. Sabi ni Robin Hood Padilla, tinanggihan kasi yan ni Digong na maging Vice President noong 2016. Kung ano man yung mga pinagagawa niya, baka siguro masama yung loob niya. Yan ang sabi ni Robin Hood Padilla. Sumasawsaw ngayon si Robin Hood Padilla, sinisiraan si Trillanes dahil nga napatunayan na totoo yung mga sinabi ni Trillanes napahiya ang kampo ng mga Duterte, durog sila Matagal nilang kinakantyawan si Trillanes na sinungaling daw ito. Kinumpirma ng AMLAC, kinumpirma ng Anti-Money Laundering Council yung mga sinasabi ni Trillanes, di vindicated siya. Kaya ngayon, kung ano-anong isyong binabato kay Trillanes at ito namang si Robin Padilla sumausaw. At ang pagsawsaw ni Robin Padilla, itong kanyang intriga ngayon na kinakalat, na kaya daw yan si Trillanes ganyan, gumaganti daw sa mga Duterte. Dahil nung 2016 daw, sabi ni Robin Padilla, gusto daw ni Trillanes maging running mate ni Duterte kasi nga tatakbo si Duterte noon ni presidente. Ang gusto ni Trillanes, ito daw ang siya daw ang kunin na vice president. Sabi yan ni Robin Padilla. Totoo naman, noong 2016, tumakbo si Trillanes na vice president. Pero, independent si Trillanes noon. Independent. Kasi ang kandidatong vice president ni Trillanes, ni Duterte, ang kandidato ni Trillanes na vice president noon, Cayetano. Ang mga naglaban-laban na vice president noong 2016, si Marrojas ang vice president noon, si Leni Robredo. Si Grace po ang vice president noon, si Chis Escudero. Ang vice president naman ni Duterte, si Cayetano. Ang vice president ni Miriam Defensor, kasi tumakbo si Miriam Defensor Santiago noon na president, ang vice president ni Miriam, si Bongbong Marcos. Si Binay, ang vice president niya noon, si Hunasan. Si Trillanes tumakbo noon pero siya, independent. At saka hindi ka panipaniwala yung sinasabi na yan ni Robin Padilla. Napanood naman natin ang sabi ni Trillanes nung nag-usap daw sila ni Duterte. Siyempre kinukumbinsi ni Duterte si Trillanes na ang gusto siguro ni Duterte, mas ito pa siguro yan. Kung gusto siguro ni Duterte, alam nyo yung strategy ni Duterte ganito. Mga kabunyog. Isa pa ito sa dahilan bakit nanalo noon si Duterte. Ang ginawa ni Duterte noon, ang running mate niya sa vice president, si
Alan Peter Cayetano. Pero kinausap niya rin si Bongbong Marcos na doon sa Ilocos kasi mahina naman si Miriam, anya, may sakit na pati si Miriam noon. Ang dalhin sa Ilocos ay Duterte Marcos. O siguro kinausap din ni Marcos ay ni Duterte si Trillanes. O Trillanes, ako ang president, dalhin mo akong president. Kasi wala namang president si Trillanes noon eh. Siguro kinukumbinsi si Trillanes na i-adapt ni Trillanes na president si Duterte. Kaya siguro nag-uusap yung dalawa. Pero sinabi na yan ni Trillanes eh. Sabi ni Trillanes nung nag-uusap sila ni Duterte, ano siya, kumbaga ano siya kay Duterte, na ano siya. Kasi walang bukang bibig daw si Duterte, pagpatay, patay dito, patay doon. Nung nag-uusap daw sila, naririndi na siyang kausap si Duterte kasi ang pinagmamalaki daw mga babae, bastos, at saka mga yung mga pagpatay nga. So sabi ni Trillanes, di ba, in-interview si Trillanes niyan, ang sabi ni Trillanes, sa totoo lang, nung nag-usap kami ni Duterte, napupundi na ako eh. Kaya lang, syempre, nirespeto niya rin. Hindi niya naman iniwanan. Pero gusto niya na raw umalis eh. Kasi naririnig niya daw kay Duterte, puro siyabang, puro hambog, kabastusan sa babae, kinikwento mga chicks niya, tapos yung mga paulit-ulit na lang daw tungkol sa mga pagpatay. Kaya sabi ni Trillanes, daw siya noon, dismayado siya kay Duterte makipag-usap. Kaya lang siguro, kinausap nga siya ni Duterte dahil ang strategy ni Duterte, bagamat running mate niya si Cayetano, kinausap niya si Marcos na pagdating sa Ilocos, Duterte Marcos. Pagdating naman kay Trillanes, kinausap niya, nadalhin din siya. Pero hindi naman dinala ni Trillanes si Duterte. Hindi nga daw siya nakumbinsi, sabi ni Trillanes. Bakit siya hindi nakumbinsi? Ay panay kabastusan daw ang lumalabas sa bibig sa mga patay dito, patayan doon. 'Di ba? Kwininto na yan ni Trillanes, nag-usap nga sila ni Duterte, pero hindi daw siya na-impress na pa siya. Narindi daw siya kay Duterte. Talagang wala siyang kaamor-amor kay Duterte, sabi niya. O kaya paano naman mangyayari yung sinasabi nito ni Ruben Padilla na kaya daw si Trillanes sinisiraan si Duterte, ang mga Duterte ngayon dahil hindi ito kinuha ni Digong na Vice President noong 2016. Sus naman. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog, bunyog.